In the book of Matthew chapter 21, this is a story where everyone is preparing for the coming of Jesus. The Bible recorded this story as the triumphant entry of Jesus. It's just a normal day for everyone. But God is ready to be offered as a sacrifice. But in this scenario, Jesus is willing to be sacrificed. But God has a need. God is in need of something. The Bible says, and now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, when Jesus sent two disciples, saying to them, go into the village opposite to you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. Jesus has a need. May pangangailangan ng Panginoon. The Lord has need of them. And immediately, He will send them. Brethren, this is the only verse, aside from other verses that I have read, that Jesus specifically mentioned that He has a need. May kailangan po ang Panginoon. Well, He is God, Pastor. He can create out of nothing. Yes. But at this time, before He is offered to be a sacrifice, as a sacrifice, He is trying to tell us, He is willing to go to the cross. He is willing to be sacrificed. But first, you need to understand that God has a need. And His need is not really the tied colt or the ass. Hindi talaga yung donkey ang kailangan ng Panginoon. There's something that God is in need before He can do miracles. Bago makagawa ang Diyos ng milagro sa buhay mo at sa buhay ko, may kailangan siya. When the Lord has need. I would like to preach this today. When the Lord has need. God be with us as you continue your Spirit, Lord, to talk deep in our hearts today. God, hallelujah. If you have and need something from us, let us know, Lord. Paalam mo sa amin kung anong bagay na hinihiling mo. And we are here, ready, Lord, and willingly will give what you need from us. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Now, the book of Matthew, recorded that Jesus reminded the disciples of His suffering to come. And when I read the book of Matthew, it recorded 3 times. 3 beses po na ang Diyos, Panginoong Jesus, ay nagpaalala sa mga disipulo na siya po ay magsasuffer at siya ay mahihirapan at siya ipapako sa krus. But there was no clarification and in-depth concern from the disciples. Tuwing binabasa ko siya, tuwing magpapaalala ang Diyos sa kanila, walang masyadong malinaw na malalim na concern ang mga disipulo tungkol sa kanyang sinabi. Maaari sigurong nagsabi lang siya o maaari sigurong hindi pa nila naiintindihan. It is the same
in our time today na ang simbahan ay patuloy na nagpapaalala sa marami na si Kristo ay darating. This is the same scenario that we keep on telling people that Jesus Christ is coming soon. But many of the people are not really in depth concern. Wala silang malalim na concern sa pagbabalik ng Panginoon. Kung hindi pa natin makita ang mga senyales at mga palatandaan ng Panginoong Hesus ay babalik na, hindi pa natin pipiliting maintindihan o intindihin ang gustong ipaliwanag ng Panginoon. Ang pagbabalik ni Kristo, ang pinakamalaking event na hinihintay natin. But there's a need for this to happen. Bago bumalik ang Panginoon, there are things that God is in need to happen. Bakit ba paulit-ulit ang Diyos na nagre-remind sa atin? Bakit sa Book of Matthew, paulit-ulit niyang sinasabi sa mga disipulo ang kanyang paghihirap? Bakit paulit-ulit? Sapagkat gusto ng Diyos ipaunawa na mayroong partisipasyon ng tao sa kanyang pagbabalik. May partisipasyon ng tao na maintindihan niya kung bakit siya babalik. Ang ating participation ay hindi tungkol sa kaligtasan because salvation only comes from God. Walang partisipasyon ng tao. Ang kaligtasan ay biyaya. Hindi ito galing sa tao. Pero ang epekto ng kaligtasan ay mapupunta sa tao. That's why God wants us to understand about salvation. Meron siyang kailangan sa atin. Ang tanong ngayong araw na ito, mga kapatid, ikaw ba ay willing na ibigay sa Diyos ang kanyang kailangan? Pastor, akala ko ba walang kailangan ng Diyos dahil Diyos siya? Ulitin ko, mga kapatid, ang Diyos ay may kailangan hindi dahil gusto niya. Ang kailangan niya ay para din sa iyo. Paano kung tanungin ka ng Diyos ngayong araw na ito? Kung handa ka bang isuko ang isang bagay, handa ka bang ibigay ang isang bagay nang walang maraming eksplanasyon, nang walang maraming paliwanag sa iyo kung bakit niya kinakailangan ito. Sa binasa po natin, mga kapatid, si Jesus ay nangangailangan ng isang donkey, isang batang kabayo. Pero actually, this is not actually the real need of God. In the story, yes, He needs a donkey. But it is not actually just the donkey. Hindi lamang yung donkey, hindi lamang yung asno o yung kabayo, mga kapatid, ang kailangan niya. It is the one who owns the donkey. Because the donkey itself ay wala namang isip. Wala naman siyang decision. Because the decision of the donkey always relies on the decision of the owner. Okay, it's not just only about the donkey. It is about who owns the donkey. Will the donkey owner, will he release the donkey? Ibibigay niya ba? O hindi? Kaya nga hindi ito tungkol lamang doon sa pangangailangan ng Diyos na literal, kundi yung pangangailangan ng Diyos na malaman yung desisyon ng nagmamayari ng isang bagay. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang sukatan ng ating pong pagsuko sa Diyos ay nakikita sa pamamagitan na kung paano tayo nagre-respond sa Panginoon na kahit na walang eksplanasyon. Yung lalim ng surrender mo sa Panginoon ay nakabase sa bagay na sinusunod mo sa Kanya, bagamat wala kang natatanggap na eksplanasyon. Sapagkat, mga kapatid, may mga tao na nakikipag-tunggali, nakikipag-argue doon sa mga request ng Diyos sa buhay nila. May mga tao, mga kapatid, na pipilitin nilang maintindihan muna bakit ang Diyos ay hinihingi sa kanila ang isang bagay bago sila sumunod. Pero may mga tao naman, mga kapatid, na kapag alam nilang ito'y tinig ng Diyos, sila'y dagli ang sumusunod. It is because when you truly know who is asking you, you will stop asking why.
pag kilala mo kung sino ang nakikipag-usap sa iyo, you will stop asking why to that person. And the same with God. If you truly know God, and when He asks something from you, you will stop asking why. Yung binasa po natin, mga kapatid, hindi naman po talaga hina-highlight yung mga disipulo dito. Hindi rin hina-highlight yung kabayo dito, mga kapatid. Ang hina-highlight ng istorya, mga kapatid, ay yung may-ari nung bagay na hinihingi ng Diyos. At kung yung may-ari ba na yon is willing to let go when God asks him something. Kayo po ba? Mayroon bang hinihingi ang Diyos sa inyo? Na nire-require ng Diyos ang isang bagay sa inyo? At ang hinihintay ng Diyos, mga kapatid, ay hindi yung bagay. Ang hinihintay ng Diyos sa inyo ay yung inyong decision. And this man, he recognized God's work. He recognized God's voice and God's command. Maraming nakikinig sa Panginoon ng mga panahon na yon. Pero ang sabi ng bersikulong binasa natin, mga kapatid, at nung marinig ito ng tao na pinatutukuyan ng utos, immediately, the Bible says, the Lord has need of them and immediately He will send them. Ang Diyos mismo alam niya that the person who is going to be approached will say yes. Kasi maraming tao, mga kapatid, na nakikinig ng preaching, pero they seldom recognize the voice of God. Maraming tao, mga kapatid, nakakarinig ng instruction, but they seldom recognize the voice of God. May mga tao na mayroong conviction, hallelujah, pero they seldom to recognize the voice of God. What if, mga kapatid, lahat tayo na nandito ngayon, habang nakikinig ng salita ng Panginoon, you can recognize that the word that you are listening, mga kapatid, is the voice from the Lord Jesus. And you will receive the blessing of the Lord. The more you receive, the more you recognize the word of God, the more you recognize the voice of Jesus, the more you will receive the blessing, the more you will respond yes to Him. Kaya maraming tao, mga kapatid, na nakikinig o naririnig, pero hindi nakikinig. Pero itong may-ari, mga kapatid, ng bagay na hinihingi ng Diyos, ay sumagot, mga kapatid, ng daglian, ng walang hinihinging explanation. You know why? You can only respond immediately to God when there is something that was revealed in your mind. Ang hirap sumagot ng oo kung wala kang naiintindihan o walang revelation na galing sa Diyos. When the Lord preaches about salvation, and you don't really convicted, and there was no revelation about salvation into your mind and into your heart, hindi ka tatanggap sa Diyos. May mga tao na nakakapakinig ng salita ng Panginoon at pagkatapos silang itong marinig, mga kapatid, nabubuo ang pananampalataya habang sila'y nakikinig. At sa kanilang pakikinig, mga kapatid, pag ang Diyos ay may hiningi sa kanila, walang maraming explanation, sumusunod sila. Because revelation is needed. Kaya maraming taong relihiyoso, pero hindi spiritual. Magkaiba po yan. Iba ang relihiyoso, iba ang spiritual. May mga taong they consistently go to church. They read their Bibles consistently. They go to church consistently. But they live sinfully. Bakit po? Naririnig naman nila yung salita ng Diyos.
Umaatid naman sila sa mga spiritual activities. Pero bakit hindi nila maget? Hindi nila makuha? Bakit po? Because they just do it religiously. Sunday ngayon, magsimba tayo. O may conference, punta tayo. But God, mga kapatid, is not just interested in your attendance. God is more interested whether this word really creeps into the bottom of your heart and it becomes conviction. God needs for everyone to understand His Word. Kung nagpunta ka sa church at hindi mo intensyon na may i-reveal si Lord sa iyo, you will go home empty. You will go home the same. Akala ko ba gusto mo magbago kaya ka nagsisimba? Kaya pala walang pagbabago kahit nagsisimba ka kasi walang revelation si Lord sa iyo. Bakit walang revelation? Kasi wala kang intensyon. But if you intended to go to church and you want God to speak to you directly, you will go home not with an empty heart. You will go home full, hallelujah, of the word of the Lord, convicting you with His own word. Kaya pag uwi mo, masaya ka. Pag uwi mo, may kapayapaan ka. It is because you intentionally want to be revealed God to your life. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay hindi intentional sa ating paglilingkod sa Panginoon, magiging hypocrite tayo. Kaya yung may-ari, mga kapatid, nung donkey, hindi siya nagtanong, teka lang, sino ka? Kasi ang sabi dun sa storya, mga kapatid, sabi ni Jesus, pumunta ka dun sa kabilang village. May matatagpuan ka dun isang kabayo na, yan, dalawa po yan, donkey and a colt. Magkasama po yan, sabi ganon. Kalagan mo at daling mo dito sa akin. Ito na mga disipulo, siyempre Lord, sunod kami. Pagdating dun, mga kapatid, kinakalag nila. Siyempre, makikita na may-ari, uy, anong ginagawa mo sa kabayo ko? Ba't mo kinakalag yan? Magnanakaw. Di ba, ganun sana ang magiging reaksyon ng isang normal na tao. But this man, when he asked the disciples, simple lang sinabi ng Panginoon. Anong sumunod na versikulo sa verse number 3? And if anyone says anything to you, pag may nagtanong, you shall say, the Lord has need of them. Yun din ang sinabi nila doon sa may-ari, the Lord has need of them. May reklamo ba yung tao? May reklamo ba yung may-ari? Bakit? Anong purpose? Kailan nyo ibabalik? Saan nyo dadalhin? Walang maraming tanong. Walang maraming paliwanag. Alam nyo kung bakit ganun itong taong ito? Because he do recognize the authority behind the voice of God. Alam niyo tayo mga kapatid, masunurin tayo mga kapatid pag sinabing sabi ng Panginoon. Makikinig na tayo niyan, sabi na ng Panginoon eh. Minsan nagkakaroon ng maling paggamit ng bagay na yan, ng salitang yan. Inaabuso. Alam mo, sabi ng Panginoon, sagutin mo na ako. Alam mo, sabi ng Panginoon, wala ka daw ibang magiging kasintahan kundi ako. False prophet na yan. Hindi po pwedeng mangyari yon mga kapatid. Kasi kung may pangungusap ang Diyos sa Kanya, dapat ikaw din pinangungusapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya test every spirit. Hindi lahat ng spirito, mga kapatid, ay tama. That's why, kapag may dumating na revelation sa isang tao, kapag ang isang tao ay nakaunawa ng salita ng Panginoon, tandaan nyo palagi ito, obserbahan nyo sa buhay nyo, natatanggal yung resistance. Walang palag sa pinakamababang yung salitang maunawaan natin. Walang palag. Pag alam natin na mayroon pong revelation ng Panginoon sa buhay natin, walang palag. That's why, when we go to church, saan ba nagsisimula yun? Hindi ka naman nag-convert, mga kapatid, without going to church eh.
Meron ba dito na-convert na hindi nagpupunta sa simbahan kailanman? Meron ba ditong lumago sa pananampalataya na kailanman hindi nagpunta sa simbahan at di nakinig? Wala po. We started from what? Nag-upisa tayong umupo dyan, inimbitahan tayo, nakinig tayo. Sumunod na linggo, umatin ka ulit. Nag-unti-unti ka nagkaroon ng interest sa Word of God. Unti-unting ang voice of the Lord ay napakikinggan mo at nare-recognize mo yung voice of God. And then kapag mayroong hinihingi ang Diyos sa iyo, nakukonvict ka at sinusunod mo without any questions. Because you cannot be converted without revelation first. Sa pagpunta niya sa simbahan, may nireveal si Lord sa iyo. Doon ka nagkaroon ng, yes, Lord. It is convicted to me, it is revealed to me, then Lord, I will follow. Kaya alam niyo mga kapatid, itong taong ito, walang resistance. Kasi alam mo kung sino nagsasalita. Alam mo kung kanino nang galing yung salita. Alam mo kung kanino nang galing yung utos. Kasi kapag kilala mo ang boses ng Diyos, hindi mo na kailangan ng detalyeng instruction. You don't need the detailed instruction. You don't need the resume of Jesus. O ano bang resume niyan? Sino ba yan? Ikwento mo nga sa... Walang maraming sinabi mga kapatid kundi pinayagan niya na lamang. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mismo si Kristo ang nagsabi sa John chapter 10 verse 27, My sheep hears my voice. Kapag tupa ko nakikinig. Hello? Kapag tupa ng Diyos nakikinig. Kapag tupakin, hindi. Lahat ng tupa ng Diyos magsabi ng Amen. Huwag ko nang itanong yung tupakin kasi baka may mag-amen. Kapag tayo ay tupa ng Panginoon, we know the voice of God. And we can follow God directly because we know that it's God. Kaya mga kapatid, ang problema minsan, hindi na doon sa hinihigi ng Diyos sa atin. Ang problema minsan, mga kapatid, ay yung kung kilala ba natin ng sapat ang Diyos para sumunod tayo. Kilala mo ba ng sapat ang Diyos? Sapat ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Kapag meron tayong salita ng Diyos na naririnig at pinangangaral sa atin, ano bang dahilan kung bakit hindi nating masunod ang utos ng Diyos? Hindi pa ba sapat ang pagkakaunawa natin sa Diyos? Maaaring hindi nga sapat, mga kapatid. Pero ngayong araw na ito, nais kong ipangaral sa iyo na hindi kinakailangan ng Diyos minsan na ipaliwanag sa iyo ang lahat. Ibigay ang detalye bago ka maniwala sa kanyang salita. Because if you want God to give you the full details before He asks you something, hindi na po siya Diyos nun. Ikaw na ang Diyos. Lord, gusto mo akong tawagin? Gusto mo akong gamitin? Pakipaliwanag nga bakit. Kapag ginawa mo yun, hindi na siya ang Diyos. Ikaw na ang Diyos. Nakukuha po niyo mga kapatid. We are just mere creation of God. Tayo ay, sabi ng science, living organism. Isang buhay na organismo na binigyan, mga kapatid, ng kaisipan. Sabi ng science, tayo ay out of God's mercy and out of God's will and love. Nilikha niya tayo. Kaya wag na tayong hintayin, mga kapatid, na maunawaan pa natin ang lahat. Pastor, hindi mo na ako makakasunod muna sa church, hindi mo na ako makakapagpatuloy. Bakit? Hindi ko pa kasi naiintindihan ng lahat eh. Kailan mo maiintindihan ng lahat? Limitado ka. Kahit anong gawin mong aral, mga kapatid, tinuro ko noong nakaraan, the infinite God cannot be explained and understand by the finite things of this world. Kahit ikaw pa pinakamatalino, mas matalino ka ba kay Albert Einstein, mga kapatid, kahit sobrang talino mo, hindi mo kayang ipaliwanag at maunawaan ang pagkadiyos ng Diyos. Because God is infinite and you are a finite being. Hindi pwedeng sumapat. Kaya mga scientist, mga matatalinong tao, pag nakita ang mundo, sasabihin nila, oh, there should be a supernatural being governing everything. Science yun. Science is always based on the facts.
Palagi mayroong ebidensya. Mga kapatid, hindi po lahat ay may ebidensya. That's why faith is different from human logic. Iba ang pananampalataya. Ano sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? Faith comes, by hearing, and hearing by the words of God. Faith, hindi pala yun, is the substance of things. Substance is visible. Pero pagdating dito, not seen. Basahin niyo maigi. Ang pananampalatayaan niya ay may substance ng mga bagay na inaasahan mo. Ebidensya ng bagay na hindi mo nakikita. Hindi lahat ng bagay ay nakikita para paniwalaan. May mga bagay na kailangan mong maniwala kahit hindi mo nakikita. Hangin, hindi mo nakikita. Sige, alisin natin ang hangin. Ewan ko kung di ka nagkirig-kirig dyan. Wala kang hinihigop na hangin. Kuryente, hindi mo nakikita. Hawakan mo, talagang kirig-kirig ka rin, mga kapatid. You know, there is beyond human logic. May higit pa dyan. Kaya kung gusto mo ipaliwanag lahat, Lord, bakit ako nagkakaroon ng ganitong klase pagsubok? Nagsisimba naman ako. Sumusuporta ako sa gawain ng Panginoon. Ba't dapat ako nananalangin ako, nag-aayuno ako? Pero bakit meron akong ganitong klase pagsubok sa buhay ko? Anong gusto mo? Ilahad lahat ng Panginoon sa'yo. Number 1, kasi ganito. Number 2, kasi ganito. Mga kapatid, pag ganyan ang palagi nating gusto, lumalabas na ang Diyos natin ay hindi Diyos. That's why He can decide anything, anytime He wants, because He is God. What we can do is to follow and trust Him, because God knows everything, and His goodness endureth forever. Walang panahon na ang Diyos ay hindi mabuti. Ilagay po natin sa ating pong mga isipan na kahit po mahirap ang ating pinagdadaanan, sa mata ng Diyos, ang lahat ay kabutihan. Lahat kabutihan. Hindi gagawa ang Diyos ng hindi kabutihan. Pastor, ginawa nga ng Diyos yung puno doon sa gitna ng halamanan kaya nagkasala tuloy ang tao Aber, kasalanan ba pala ng Diyos? Ang Diyos pala ang may kasalanan, ba't gumagawa pa siya ng puno doon ay pagkakasala ng tao? O baka naman yung isip natin ang may kasalanan. Pinag-iisipan natin ng masama ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, walang kasalanan ang Diyos. At kailanman hindi magkakasala ang Diyos. Dahil siya'y Diyos. Ang nagkakasala, yung interpretasyon natin sa kabutihan ng Diyos. Pero mo, hindi ka nakasakay. Nagalit ka, pinapara-para mo yung jeep, may bakante pa naman, hindi ka nakasakay. Nagalit ka. Pagdating sa unahan, nalampasan mo yung jeep na hindi ka pinarahan, na disgrasya. Yung interpretasyon natin sa kabutihan ng Diyos ang may problema, hindi ang Diyos. Kaya kung meron kang pasan na problema ngayon, huwag mong i-interpret yan na ang Diyos, mga kapatid, ay masama. I-interpret mo yan na merong ibang daan ng Diyos para pagpalain ka bukod sa iniisip mong tama. Hindi mo siya napangasawa. Ang gwapo pa naman. Ang napangasawa mo, mabait. Anong maot? Mabait. Mabait. Eh di wala kang problema, wala kang pinagsisalosan. Kasi mabait siya. Maka-Diyos. Makabayan. Di ba? Wala kang problema, mga kapatid. Kaya don't question God. Dito lang natin nare-reveal yan Kasi ganito naman tayo mag-isip lahat Kahit ako ganyan ako mag-isip dati. Kasi hindi ko pa naman naiintindihan ang salita ng Diyos Pero na-realize ko, yes, ang Diyos ay hindi kailanman naging masama.
Kailanman hindi naging masama ang Panginoon. Yung interpretasyon ko, yung basa ko, sa nangyayari sa buhay ko, ang tingin ko masama. Pero hindi. Ba't sasabihin ni Apostol Pablo, all things work together for good? Ba't niya sasabihin yun, all things together for good? Lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. Bakit sasabihin niya yan, mga kapatid, kung hindi niya naintindihan? Naintindihan niya. Sino ba bang masihigit kay Apostol Pablo? Nangangaral ka lang, ikukulong ka? Ilang beses muntik mamatay si Apostol Pablo sa pangangaral lang. Yung hirap. Meron siyang bagay na hirap na hindi niyo alam. Kaya nanalangin siya, sabihin 3 beses, pwede ba tanggalin mo naman itong tinig sa laman na ito, Lord? Para medyo malaya-laya naman ako. Meron siyang kahirapan personally. Maaaring hindi pera, pero pangkalooban niya. Hirap na hirap siya. Pero hindi gumagaling. Pag siya nagpipray, gumagaling yung pinagpipray. Siya hindi gumagaling. Naitanong mo ba yun? Na pag nagpipray ka, yung pinagpipray mo, bisa gumaling, namamatay. Kabaligtaran, Lord, pagalingin mo siya, kinabukasan pagbalik, pinaglalamayan na, asa na po yun? Ay, nakahiga na. May ganon. Pero hindi po ibig sabihin na may masamang Diyos. Hindi po. Hindi po. Naunawaan lang natin, mga kapatid, na ang Panginoon, sa kanyang lahat sa Panginoon ay pawang mabuti. Kaya kung may nangyayari sa iyong hindi maganda, sabihin mo, mabuti pa rin ang Diyos. Mabuti pa rin ang Panginoon. Kaya anong hinihingi ng Diyos sa atin? Sumurrender tayo na without any explanation. Sinabi ng Diyos, the Lord has need. Walang explanation, walang terms, walang kontrata, walang assurance. Pero yung isip niya, paano kung kailangan ko ito bukas? Paano kung tagal na lang ibalik? Pero alam niyo, bagamat gano'n ang nasa isip niya siguro, mga kapatid, nirelease niya pa rin. Go, dalhin niyo yan sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang faith, nagsisimula siya kapag natapos ang iyong explanation. Faith can begin when your explanation ends. Kaya pag palaging gusto mo ng explanation, mahirap kang manampalataya. O, totoo yan. Pag sinabi na there is only one God, paano nangyari? Pinaliwanag. Hindi pa rin siya, duda pa rin siya. Pag sinabing ang Diyos nagpapagaling, paano ito nakikita ko ngayon? May karamdaman. Ang pamilya nito, matapat sa Diyos, naglilingkod. Gusto natin palagi na may explanation. Pero alam nyo, magsisimula lang ang pananampalataya ng tao pag tumigil ka sa kakatanong ng ebidensya. Totoo yun. Kasi, hindi naman lahat ng iyong nakikita ay totoo. Sabi ko, iba ang realidad sa katotohanan. Maaring realidad ngayon, mahirap ka. That's reality. Isang beses ka lang kumakain sa isang araw. Diba? Hindi ka na nagmumotor ngayon, naglalakad ka na lang kasi mataas ang krudo, diba? Mataas ang gasolina. That's the reality. Pero alam niyo bang katotohanan? Anong katotohanan sinabi ng salita ng Panginoon? That God will supply all your needs. Kapag Word of God, truth yan. Tignan mo yung realidad. Pastor, all my God may supply all my needs. So, naglugaw nga lang kami kasi kagabi. Sarap ng gusto namin, adobo sana, pero lugaw yung kawawa yung mga anak ko. That's the reality. Anong gusto mong piliin? Mabuhay ka sa realidad o mabuhay ka sa katotohanan? Kasi kung susurayin mo sa Biblia, hindi ba babayaan ng Diyos ang mga lumasampalataya? Kaya kahit lugaw yan, praise God, may kinakain ka. Yan yung realidad. Yan yung katotohanan over your reality. Totoo yun. O, diba? Napanood nyo naman sa mga reels, diba? Sabi nung isang pare, diba? Sabi nung pare, si pare yun eh. Sabi ni pare, pag pinaguhugas ka ng pinggan, huwag ka daw nagre-reklamo, mga kabataan. Isipin mo na lang, kaya kami hinuhugasan kasi mayroon kang pagkain. O tama si Father. Amen. Pinaglilinis ng bahay, nagre-reklamo. Isipin mo na lang, salamat may nililinis kang bahay. Kasi kung sakali ka nakatira, yung MMDA ang maglilinis yan. Naku, yung ibig ko sabihin. Tubiyak tuloy yung bata. Kaya
Kaya kung ikaw, minsan may mga tao, busit na busit sa buhay nila, busit naman ng buhay ito, busit ng buhay ito. Salamat ka, may buhay ka. Yung mga tao sa ospital, mga kapatid, lahat babayaran. Kahit yung oxygen, mabuhay lang. Ikaw ang lakas-lakas mo. Ang lakas-lakas mo rin makasabi ng busit ng buhay ito, busit ng... Ang laki-laki mo. Ang healthy-healthy mo. Nagrereklamo ka sa buhay. Samantalang yung mga sakitin sa ospital, naghihingalo, nagpipray na mabuhay lang. Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. Kaya hindi lahat ng ipapagawa ng Diyos sa atin ay kailangan niyang ipaliwanag. Nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, dalhin mo si Isaac doon sa bundok, ihandog mo. May nabasa ka bang thesis, mga kapatid, ni Abraham? May nabasa ka bang reklamo ni Abraham sa Biblia? Kasi pag kilala mo ang tinig ng Diyos, faith begins when your explanation stops. Wala ka nang maraming tanong. O sige, Lord, sabi mo eh. Kaya pagdating doon, mga kapatid, kasama niya si Isaac. Mabigat ba yun sa puso ng isang ama? Mabigat. Pero inihiga niya na yung kanyang anak, mga kapatid. Akma niya nang papatay niyang anak niya. Nandun ang Diyos. Ang tinitest pala ng Panginoon sa atin ay hindi kung ilang words per minute ang kaya mong ireklamo. Hinihintay ng Panginoon sa atin yung puso na kung saan nagpapasakop. Yes, Lord. Bagamat hindi ko naiintindihan, but yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya if there are things happening in your life, just say yes, Lord. Sabi nga nila, di ba, sa kasabihan, sa sundalo, di ba, obey first before you complain. Kasi wala nang magagawa yung complain mo if you already obeyed eh. Ganon din naman si Abraham. Kaya nung akma niya ng papatayin, sabi ng Panginoon, oops, prank lang. Hindi po. Totoo yun. Talagang gusto ng Panginoon makita niya kay Abraham kung paano siya sumusunod. Walang detalye, walang full details, walang instruction na binigay na maliwanag. Ang tawag doon, true surrender. Totoong pagsuko. Hindi yung, Lord, maglilingkod ako sa iyo pero pagwapuhin mo muna ako. Pagandahin mo ako. Lord, payamanin mo ako para makapaglingkod ako sa iyo. Palagi may condition. Hindi po ganun ang totoong surrender. Ang totoong surrender, pag tinawag ka ng Diyos, hindi mo alam kung saan ka pupunta at bakit ka tinawag, you are just trying, yes, Lord, yes, ka lang yes. Alam mo, many of the ministers, not because I am a minister, pero many of the pastors and ministers, we have the same, one common denominator of the calling for the pastors are ganun po, mga kapatid. We don't even know kung paano kami mabubuhay eh. Alam niyo ba, napunta kami dito sa Pilar, mga kapatid. We have nowhere to place, no place for us to be accommodated. Hindi namin alam. Mag-uumpisa ng gawain dyan sa loob ng Pilar. Bacoor kami nakatira. Isipin niyo na lang, mga kapatid. Paano magkakaroon ng gawain sa wala ka namang property dyan? Iwa ka naman kilala dyan, ilan ng pamilya nung nagsisimula yan. Wala kami. Sabi na namin, Panginoon, sana dito na kami nakatira. Sa loob ng Pilar, para makapag-minister kami ng malaya. Wala kami. We only have 200 pesos, mga kapatid. Every week, we only have budget 200 pesos. Mag-asawa kami ni Sister Franz. Buntis siya, mga kapatid. Mga cesarean, 200 pesos a week. Tinatanggap ko mula sa simbahan. Maswerte, mga worker ngayon, mga kapatid. Ang swerte ninyo. Nung nagwo-worker ako sa simbahan, 200 piso, kailangan ko mag-pioneer dito sa loob ng Pilar. 2004 po yun. Ang dami naming worker sa Mother Church. Pagdating ng linggo, Brother June, tawag ka ni Pastor sa opisina. Sasabihin ng treasurer, Brother June, itong budget mo. Wow, tumataginting na 200. Paano ko bubuhayin lakas pag kumain ng asawa ko?
Wala pa si Joanna noon, nasa tiyan pa. Pioneer, punta ka dyan. Mapipilitan ka maglakad mula Del Nor, mga kapatid, papasok dyan sa Pilar. Maiinggit ka. Talagang mahahabag ka sa sarili mo. Ang lalaki ng tahanan, ang lalaki ng bahay, mga garang kotse. Alam mo, dito ba talaga ako tinawag? Sino ang makikinig sa akin? Butas ang sapatos ko, mga kapatid. Ang barong ko, lawlaw. Ang payat-payat ko. Sino maniniwala sa akin sa pangangaral ko? Sino? Pero I followed and I obeyed. Lord, sana dito kami nakatira. O hinipo yung nanay ni Brother Gander. Nanay ni Mijoy. Hinipo. Pastor, dito na kayo tumira sa Pilar. Sarap pakinggan, no? Alam niyo sila, hindi sila mayaman. Hindi po sila mayaman. Yung pamilya nila Sister Mijoy, Brother Gander, sila Sister Mila, Brother Judy, hindi po sila mayaman. Pero tinawag din sila ng Diyos para suportahan yung gawain. Hindi ko naman sila kilala eh. Si Gander, maliit pa yan dati. Ngayon, hindi na lumaki. Ganyan pa rin maliit. Pagdating namin doon, dito na daw kayo tumira, Pastor. Sino magbabayad ng upa? Kanino kami? Saan kami titira? Wala kami pambayad ng upa. 200 piso, mga kapatid. Ang offering pagkatapos ng Sunday service, 100 pesos. Minsan 85 pesos, may butal pa. Sino kaya yun? 5 pesos. Okay lang, sabi ko. Pero sabi bigla sa akin, oh, Pastor, dito na kayo tumira sa Pilar. Praise God, Pilar, magkanong upa dito? Parang akala ko, china-challenge lang ako, Pastor, kami na ang magbabayad ng buwan ng upa nyo. Mga kapatid, doon ko nakita ang kamay ng Panginoon. Pero kung ako, nung tinawag ng Panginoon, sasabihin ko, teka lang Lord, saan ako titira? Paliwanag mo isa-isa. Anong street? Magkano upa ko? Magkano tatanggapin ko, Lord? Magkano ang ibigay ng mga tao? Kung lahat yun ni-require ko sa Diyos, hindi ako makapagpapastor. The same with Abraham. Lord, paano kung, alam ko, tinitest mo lang ko, paano kung matuluyan? Kung yung malapit na, paano kung, walang ganon. Basta alam niya na may kontrol ang Diyos. It's the same, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng gawain sa Pilar, kaya nagkaroon din ng Abraham, mga kapatid. Si Abraham naging ama ng pananampalataya. Sobra yung pananampalataya niya. Sapagkat ang pananampalataya nagsisimula pag tinapos mo yung pagtatanong mo. Puro katanong. Hindi tuloy makakilos si Lord sa buhay mo. Puro katanong. Bakit di mo ugaliin? Sumunod muna bago ka magtanong. Puntahan mo yun, pangaralan mo. Bakit, Lord? Kailangan may paliwanag ni Lord sa iyo lahat, mga kapatid. No. Minsan, yung pabagal-bagal natin pagsunod, hindi natin alam, mga kapatid, yan po'y rebellion. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang delayed obedience is still disobedience? Ang partial obedience ay hidden rebellion. Partial obedience is hidden rebellion? Yes. Sapagkat ang tunay na surrender, walang schedule. Walang negotiation na nangyayari. Yan ang tunay na surrender. Sumuko ka. Teka lang, baka barilin mo ako pag suko ko. Sumuko ka na. Ayoko nga. Anong gagawin mo sa akin pag sumuko? Pag sinabing suko, walang negosasyon, walang schedule, walang bibigyan ng instruction kung ano. It is just surrender. Yung totoong surrender. Kasi pag sinabi mong surrender ka, handa ka kung ano man ang gawin sa'yo. Yan ang totoong pagsuko. Kayo lalaki, mga kapatid, totoong sumuko, mga kapatid. Di, Lord, balak ko naman talaga yung sumuko sa iyo eh. May balak ka pala. Masamang balak. Hindi sapat, mga kapatid, yung Panginoon, pag ready na ako, talagang magsiserve ako sa iyo. Kailan ka ready? Hindi ka na naubusan, mga kapatid, ng iyong mga ang tawag dyan, ng dahilan. Magsimba tayo. Masakit ulo ko. Okay. Sumunod na linggo, magsimba tayo. Masakit ngipin ko. Masakit pa ako. Lahat na sa'yo masakit. Lahat masakit. Wala nang hindi sumakit sa'yo. Kaya nang ginawa ng Diyos, binigyan ka ng karamdaman. Talagang totoong may sakit ka. Ito kabaligtaran. Yung totoong may sakit na, tsaka nagkukumahog mo sa simbahan. Tignan mo tao. Baligtad.
Kung kailan ka hindi na makapunta, hindi na makalakad, dalhin niyo ko simbahan, dalhin niyo simbahan, buhatin niyo ko kahit ano mangyari. Buhatin, ihulog kita dyan. Ngayong panahon na inaaya ka ng Diyos, ang dami mong dahilan. Ngayon, natotoo yung dahilan mo ngayon. Doon mo nararanasan. This is just to make you smile and laugh, mga kapatid. But it's true. Totoo po ito. Huwag lang kayo magtisod, ha? Kaya kung kayo ay may karamdaman, hindi ibig sabihin, kayo yun. Hindi po, lang yun, illustration ko lang. Kaya lahat na may karamdaman, magsabi ng, gagaling ako. Oh, yan, gagaling talaga kayo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi mo alam, yung ginagawa mo is part of God's purpose. Because the willing decision we do for God is become the part of God's fulfillment. And what you release to God never remains ordinary. Tilam mo yung kabayo, mga kapatid, na nirelease ng lalaki. Hindi naging ordinary. Hindi pwedeng pumasok kasi si Kristo nang walang donkey. Nakalagay sa Book of Zechariah, mga kapatid, nakaprophesy doon, na siya'y nakaupo sa isang asno, batang asno, papasok sa Jerusalem. Prophecy yun. Kaya sabi ng Panginoon, may need ako eh. Para Para ma-fulfill yung prophecy. May need ako. Anong need ko? Kailangan ko niyan. Puntahan nyo doon. Sabihin nyo, kailangan ng Diyos. Kinakailangan niya yun. Bakit? Para ma-fulfill yung prophecy. Anong gusto kong puntuhin? Yung decision mo, may kinalaman sa prophecy ng Diyos sa buhay mo. Gusto mong pagpalain? Prophecy niya yan. Ang Diyos may pagpapala sa sumasampalataya. Hindi lang prophecy, word niya yun, promise niya yun. Paano ma-fulfill yung promise ng Diyos sa buhay mo? May kailangan si Lord sa'yo. Ano yun? Surrender ka. Gusto mo ng pagpapala, ayaw mo naman ng surrender. Gusto mo ng kaligtasan, ayaw mo naman ng pagsunod. Palagi may kailangan si Lord. Gusto mo ng miracle, may kailangan si Lord sa'yo bago magkaroon ng miracle. Sa Diyos kasi walang milagro, is normal eh. Hatiin yung dagat na pula, gawing highway. Mahirap ba sa Diyos yun? Walang DPWH na nakagawa nun, mga kapatid, ng ganun. Bakit? Lalo sa Pilipinas, hindi talaga mangyari. Plano pa lang, ubos na pera eh. I reserve my personal opinion on that. Hindi pwede haluan ng politika ang pangangaral, mga kapatid. Pero you can observe. Yung decision mo sa pag-surrender, konektado yan sa something bigger from you or than you, bigger than you. Ulitin ko, yung decision mo ngayon, may kinalaman yan, something bigger than you. Hindi mo alam, mga kapatid, na yung simpleng pagsunod-sunod mo sa Panginoon, pagsimba-simba mo, maaaring hindi ka prominente katulad ng iba na may ministry, pero nandiyan ka every Sunday. Alam mo ba, na yung iyong katapatan, hindi mo alam, yun lang kailangan ng Diyos para sa mga susunod mong henerasyon. Maaaring hindi ikaw, pero yung maaaring anak mo, ang magmana nun. Yung apo mo, kakasimba mo, hindi mo alam yung apo mo naging pastor, yung pala plano ng Panginoon sa buhay niya. Maging pastor siya. Pero kung hindi ka magsisimula, kung hindi ka magsasabi ng yes, Lord, hindi ka susurrender, hindi mangyayari yung miracle ng Panginoon sa buhay ng mga apo mo, anak mo, at sa mga susunod na lahi pa nila. Ikaw yun eh. Kaya sabi ko noong nakaraan, you must break the curse. Cut the curse. Ang kasalanan na nagputol, mga kapatid, ng kalooban ng Diyos sa atin. I-connect mo yun. Pag kinonect mo yun, maaaring hindi ikaw makinabang, pero yung mga susunod na henerasyon mo. Amen. Who will say na ako, I'm not bragging, mga kapatid, but here's my mother, dito yung nanay ko. Sino magsasabi na magiging pastor ako? Pasaway ako. Akong pinakagwapong anak niya, mga kapatid. Ako rin ang di ba? Pinakaluko-luko. Pero, nag-iisip ba yan? Nag-iisip ka ba nun, ma? Hindi, no? Hindi kasi nag-iisip eh. Kasi luko-luko din nanay ko dati. Para sa kami luko-luko eh. Kung hindi lang kami ginabagan ng Diyos talaga, wala eh. Hindi kami salamat sa Panginoon, salamat sa nanay ko, naniwala. Hindi man naniniwala, dati yan. Persecutor ko yan eh. Pag nagsisimba ako, simba-simba.
Pero pag nalalasing siya, ay, anak ko, naka-Diyos yan. Naka-Diyos yung anak ko. Alam, pag lasing ka, marami ka na sinasabi eh. Oo. Yan. Sabi ko, buti pa, pag nalalasing nanay ko, napupuri niya ako eh. Pero hindi ko naman pinangaralan yan. Yan yung pinakamahirap mangaral sa magulang. Sasabihin siya, tiniris na lang sana kita noon. Sinakal na lang sana kita noon. Kaya hirap mangaral sa magulang, di ba? Babalikan ka kagad. Kang ganyan-ganyan. Sinakal, dapat di na kita inire. Eh di patay ka rin. Di ba? Logic eh. Kaya kailangan mo umiri kasi para mabuhay ka. Sige, subukan nyo. Mga anak kayo, huwag umiri. Huwag yung palabasin. Di patay din kayo. Sunod, baguhin yung linya nyo. Mali na yan, mali. Iba yun. Totoo yun, mga kapatid. Pero salamat, kinahabagan tayo ng Panginoon. Kasi yung ating mga decision, hindi natin alam, may kinalaman ito sa mga susunod nating henerasyon. Kaya kung gusto nyo, ang henerasyon ninyo, ng mga apo ninyo, mga anak ninyo, ay maging makajust na henerasyon, ngayon pa lamang magdesisyon ka ng sumurrender sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ang may hawak ng ating henerasyon. Amen po pa. Kaya may mga bagay na sa kamay mo parang maliit lang at konti lang, pero pag sa Diyos mo binigay yan, pag kinonekta mo sa Diyos yan, naku mga kapatid, ang blessing na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Nakikita niyo ba ang mensahe ngayong araw bago ako magtapos? Nakikita niyo ba ang mensahe dito ngayon mga kapatid? Hindi yung kabayo. Kasi pag uwi niyo, anong preaching ni Pastor? Kabayo. Si Vice Ganda. Si Vice Ganda. Anong preaching ni Pastor si Vice Ganda? Hindi. Sana makuha niyo kasi pag ano ba naman kasi kabayo kasi picture diyan. Pero tama din naman 'yan para mabilis niyo maintindihan. Ito nakakita kayo ng kabayo, naalala niyo si Kristo. Amen. Batang kabayo. Sino di batang Vice? Joke lang. Kaya talaga mga kapatid. Hindi nakaka-relate kayo, di ba? Kaya binabanggit yun, hindi dahil I want to make the gospel fun. No, I want you to relate. It's not the gospel. It's not the donkey. The message is not about the donkey. It is the decision of the owner of the donkey. The message is not just about the release of the owner, but it is about the surrender of the owner. Ang simpleng yes ng owner, naging bahagi ng fulfillment ng prophecy ng Diyos. Tandaan nyo ito mga kapatid. I-realize nyo ito. Ngayon, mahal na araw po. Ang dulo nito, mga kapatid, sa linggo, araw ng pagkabuhay. That's a celebration. Pero alam nyo ba yung week na yun, dun papasok yung paghihirap, dun papasok yung pagpapako kay Kristo at paglilibing sa Kanya. Pero gusto kong umpisahan ito. Mahal na araw dahil lang naman eh. Tandaan nyo ito palagi mga kapatid. Hindi magkakaroon ng cross. Hindi tayo mauuwi sa kwentuhan tungkol sa cross kung hindi dahil sa garden. Ano yung garden? Garden of Gethsemane. Kasi bago magkaroon ng cross, nagkaroon muna ng Garden of Gethsemane. Pero bago nagkaroon ng Garden of Gethsemane, nagkaroon ng kabayo. Ako kanyo po yung istorya. Kaya nga triumphant entry. Pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, ang mga tao, hinubad nila yung kanilang mga damit, yung kanilang mga bagay, mga palas. Kaya may palaspas. Kumuha ng mga sanga na may dahon, inilatag doon sa daanan na para bang red carpet. Habang lumalakad ang Panginoon, ang kabayong yan, na nakasakay ang Panginoon, mga kapatid, ang mga tao naghihiyawan, nagbi-victory, yes, Hosanna, Hosanna. Yung mga sumisigaw ng Hosanna, sila rin yung nagsabing, crucify Him, crucify Him. Kaya hindi yan sa lakas ng sigaw eh. Minsan kung sino pa yung sumasampalataya, sa pa yung hindi sumusunod. Kaya pagdaan ni Kristo doon ang mga tao, Hosanna, Hosanna. Yan po yung istoryang yun. Pero hindi magkakaroon ng triumphant entry kung walang nagdesisyon na sumurrender na may-ari ng asno. Kaya sabi ko nga po, yung simpleng yes ng may-ari, nagkaroon ng koneksyon at bahagi sa kabuuang plano ng Diyos. Kaya alam nyo,
Yung simpleng yes ninyo, hindi nyo alam kung gaano kalayo ang mararating yan. Yung simpleng surrender sa Panginoon, hindi nyo alam kung gaano kalayo ang mararating ng bagay na yan, mga kapatid. Kaya just say yes. Without any delay, say yes. And you'll be part of God's miracle. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Na makinig po kayo. May tanong po ako sa inyo. Anong bagay yung hinihingi sa inyo ng Diyos na hanggang ngayon hindi mo maibigay? Oras? Yung comfort mo? Yung plano mo, hindi mo maibigay sa Diyos? Yung control, hindi mo maibigay sa Diyos? Ikaw pa rin nasusunod. Yung gusto mo pa rin na nasusunod. Ano yung bagay na dinidelay mo? Bagamat hinihingi ng Diyos. Oras, katapatan, buhay. Ay, hindi matatapos ang listahan natin. Alam natin na may hinihingi ang Diyos sa atin eh. Alam kong alam mo yan. Bago ka nagpunta dito, alam kong alam mo na may hinihingi ang Diyos sa iyo. Pero hanggang kailan mo siya i-delay? Hanggang kailan mo hindi ibibigay? Hanggang kailan ka magtatago? Di ba Diyos mo siya? Di ba Diyos natin siya? Di ba siya ang Panginoon ng buhay natin? So meron siyang karapatan na humingi ng anumang bagay na gustuhin niya. Hindi niya kailangan ng permiso mo. Kasi Panginoon natin siya. Hindi niya kailangan ng permiso mo o mga requirements mo. Bago mo siya hayaan humingi sa iyo. Isang bagay lang ang pwede nating gawin. Sumagot ng oo. Oo kapatid, yun lang. Oo. Sumagot ka lang ng oo sa Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, hindi kinakailangan ng Diyos na ipaliwanag sa iyo ang lahat. Hindi. Sumagot ka lang ng oo. Kaya ang tagal-tagal mo ng bit-bit yan. Ang tagal-tagal mo ng bit-bit yung kabigatan na yan kasi itinatago mong pilit, hinihingi nga ng Diyos sa iyo eh. Pero ayaw mo ibigay. Tinatanong ka niya. Pero ayaw mong sumagot ng oo. Ang oo mo ang magpababago ng lahat. Oo, kapatid. Your yes really matters. Because your yes will change your destiny. Your yes will change everything. Handa ka bang sumagot ng oo sa Panginoon? If God asks you to be baptized today in the name of Jesus, will you respond yes? Sasagot ka ba ng yes kung ang Diyos hihingan ka na ngayon ng commitment na ikaw ay magpabautismo sa kanyang pangalan sa tubig? Sasagot ka ba ng yes? O i-delay mo na naman gaya ng ginawa mo noon? O magtatago ka na naman katulad ng ginagawa mo noon? Nandito ka ngayon, oh. Hayag ka sa Diyos. Face-to-face encounter with God today. Tatanggi ka pa ba? Ikaw, kapatid. Ikaw na may karamdaman. Anong kasalanan ang hindi mo nahingi ng tawad sa Panginoon? Hindi ko sinasabi na ang iyong karamdaman ay gawa ng iyong kasalanan o na ginawa mo. Ang sinasabi ko lang is, gaano ka naging totoo sa Diyos? Gaano? May karamdaman ka man o wala? Gaano ka naging totoo sa Diyos? Gaano? Sana pag-uwi mo ngayong araw na ito, nasagot mo ito. Sana huwag kang uuwi at lalabas ng simbahang ito na hindi ka nagkaroon ng personal na pakikipag-usap sa Panginoon. Sana huwag maging ordinaryong linggo lang ang araw na ito. Sana, pag-uwi mo,
mayroong conviction ang puso mo. Sana pag-uwi mo, umahaligaw-ngaw sa isip at sa puso mo ang narinig mong mensahe ng Diyos ngayong araw na ito. Willing ka ba? Are you willing to surrender? Are you willing to say yes? Are you willing to let go? Oh, in the name of Jesus. I hope you understand what the word of the Lord today is trying to tell you. Can you please raise your hands to Him? Can you please respond to Him? Come on, hallelujah. Can you please respond?